Hello! Welcome back sa We the Few podcast. And here with us today, si Sir Merto. He is a man of many hats and ngayong episode na to, di-deep dive natin, uncover natin, mag-extract tayo kung anong pwede nating anong pwede nating mga matutunan sa mga experiences niya. So, ayun, kaya ngayon nagtatawanan na kami kasi kanina pa kami Mm. nagkakantuhan. So, marami na kami na-discuss, medyo ano na, goods na yung, komportable na ang lahat sa isa't isa. Pero for ano nga, gusto ko lang ding kumbaga Mm. context, dito kasi here with us naman si Hans. Wala siya nung previous episode pero dapat talaga kasama siya since meron siyang commitment sa work niya, hindi siya naka-attend. Pero kasama na siya ngayon. Si Hans naman is kung naalala niyo last episode, kami ni Rover nag-meet kami nung senior high school. Si Hans is my friend from college naman. So, alam niyo na 'yan, dikit kami niya ni Hans. Ayan, ayun pre. Pero before natin pakilala yung special guest natin ngayon, Special si talaga. Sir, ano bang gusto mong paano mo bang gusto kang makilala, Sir, Oh, Sir RV, okey Sir okey RV? na ako dun. Okay. Kasi sasabihin ko ba kung paano ka namin nakilala? Oo naman. Hindi Siguro. kasi tawag namin sa kanya si Sir Merto, which is, his last name. Okey Ah, lang din yun. Goods okey, na so yun, Sir goods na ako Merto. dun. So dun naman ako kami komportable. Pero pakilala mo na si Hans. Hans, ikaw kung paano mo gustong, bigay ka ng onting kahit brief lang na background, paano mo gusto makilala ng mga viewers natin? Ako si Hans, kaibigan ko si Richmond, tapos kaibigan ni Richmond, kaibigan ko na rin. Ah, curious akong tao, yun lang naman, yun lang ang mahalaga. Okay. Mm. Ay, maganda na na-mention niya yung kaibigan ko, kaibigan mo rin. Nakakatuwa na marinig yun sa akin dahil Mm. kumbaga eto talaga isa sa goal ko nga din, makabuo ng isang community of like-minded people. So yun, tipikal na sinasabi ng mga host, without further ado. Hindi puwedeng mawawala yun. Dapat ano, Di ba tama yun? yung iba in this juncture. Without in this juncture. So ayun, here with us today, Sir Merto. Ano, Unang-unang guest ng With a Few. unang guest. Sir Merto. Sobrang special sa amin 'to ni Sir Merto. Okay. Sir, Bakit sobrang special? hindi kasi Kasi sir, sige. isang part ng goal ng podcast namin yung matuto kumbaga sa mga master, sir. Isa ka sa tinuturong naming mga master. Kaya special to, wedding goods na goods sa episode 1. Yan, totoo. Kasi ano sir, talagang tinitingala kumbaga although Oo, sir. parang kung titingnan parang tropa pero Mm. maganda na na-establish kasi ni Sir Merto na although may tropa vibes, nandun yung respect and authority niya as a mentor. So, kaya mataas tingin namin ni Sir Merto and, first batch kami actually, kami na nandito kami ni Hans and ni Rover. First batch kami ng senior high school and si Sir Merto is yung ano, isa sa mga humubog. Humubog. Humubog Humubog. ng Pagkatao. baka maluwag mo yung tubig mo sa isa sa mga nag-shape na lang para Pwede. nag-shape ng kung ano kami today. So, Mm. sir, for sa mga listeners natin, sa mga nakikinig, since nasabi ko kasi si Sir Merto, he is a man of many hats. I know him as a prof, a friend, a man of God, and an artist, lahat. Pero sir, kung ipapakilala mo yung sarili mo today, ano yung gusto mong makilala ka ng mga listeners natin? Hirap naman nung una mong tanong. Okay, yun na yun. Yun na po. Siguro I will pick dun sa sinabi ni Hans. I'm also a curious person. Most of the time, the reason bakit nakakatuklas ako ng madaming mga bagay kasi curious and I do believe na ang curiosity sa isang tao hindi siya dapat nawawala. No? Curiosity should not end. So, isa akong klase ng tao na laging open to learn something new.
Yan. So, kagaya ng sinabi ko kanina dun sa usapan natin, ano ko isa akong tao na pwede tayong mag-discourse, pwede tayong mag-usap, puwedeng yung conversation natin ay against opposing yung views natin, but I will still respect you as a person kasi gano'n ako, parang open ako sa sa idea. Pero hindi ibig sabihin nun na for example, nagdi-disagree tayo, nag-uusap tayo, tapos, disagree ka, a-agree na rin ako sa'yo. I can pero kung makita ko na mali ako, puwede rin akong ano, siguro nakita niyo naman yun, sa klase natin nung senior high kayo na, I'm a type of person na, 'pag lagi tayong nagdi-discover ng mga, bagong bagay, 'no. Hindi ako yung tao na nagsasabi na, alam ko na lahat, ganyan. Even at this point 'no, ang dami ko pang hindi alam. And, siguro gano'n ko gustong makilala ko ng mga tao. I am a person who is continually, learning. And I I hope and I wish na mas marami pang taong gano'n 'no, kagaya niyo, yung mga laging, Sunod kami sa yapak mo. gustong matuto, laging curious sa mga bagay-bagay, yan. Yung gano'ng mindset, sir, Mm. how do you stay like that? Kasi lalo na ngayon, sa panahon ngayon, ang daming tao na gusto lang magsalita ng opinyon, magbato ng opinyon nila. Pero there are yun, oonti yung tao na who asks, na yun nga sabi mo curious, paano ka naging ganyan and how did it start yung ganyang klaseng mindset? Hirap naman yun, Richmond. Ano, um, kailan ba? Kailan nag-start yun? Hindi ko maalala kung kailan siya nagsimula. Pero sa pagkakatanda ko, kahit nung bata pa ako, parang siguro nagsimula siya nung kasi ang perspective ko sa buhay, hindi naman ako laging tama, parang gano'n. Siguro sa dami ng mali mong na-experience nung pagkabata mo, parang bawat sinasabi mo, tama ba 'tong sinasabi ko, parang gano'n. So siguro that kind of thinking brought me to this kind of, principle in life na hindi ka naman laging tama, 'di ba? At dahil alam mo sa sarili mo na hindi ka laging tama, lagi mong questionin kung ano yung mga bagay na alam mo, which will always make you curious. 'Di ba parang, ano ba 'to? Parang nakita ko kasi na na if ang isang tao kapagka, dumating na siya sa point na feeling niya, alam niya na lahat, 'di ba? Parang may sasabihin si Hans. Ang lalim na ang lalim ng 'Pag feeling mo alam mo na lahat, dun ka dun ka dun na dadating yung point na na isasara mo na yung isip mo sa iba pang mga bagay na hindi mo alam. Ako kasi hindi ako gano'n. Nasanay ako na alam ko sa sarili ko na na alam mo na yun, parang hindi ako laging may alam, 'no? Hindi ako natatakot na sabihin na hindi ko alam, 'di ba, hindi ko Tama. alam. At, lagi kang maging curious sa mga bagay-bagay. Yun. Ang ganda sinabi mo na hindi mo alam kasi that opens up another door para malaman mo. Kaya, Totoo. yun yung na-mention ko yun sa first episode niya, sir, na gusto namin i-adapt yung gano'ng mentality na we know nothing, parang kay Socrates na kaya siya nagtatanong, which pinagsimulan nga ng Socratic method. Interesting, sir. Nasabi mo, sir, yung curious ka and, matanong ka, parang ang galing din na kumbaga habang sinasabi mo siya, na-imagine ko siya as bato. Ewan ko na bato na Sige, imagine it. bato siya na para kang sculptor ng bato dahil sa kada tinatanong mo yung sarili mo, binibiyak mo siya hanggang sa shape mo siya na I-sculpt mo. kaya kumbaga, tingin mo, sir, dun sa shape na yon, sa sculpture na yon, ilang percentage ka na? Hindi ko alam, Hindi ko alam. Hindi ko alam kasi ewan ko, hindi ko alam kung ganito din kayo. Ako yung
klase ng tao na ano, 'pag tinanong mo ako ng ano, ng tell me something about yourself or introduce yourself, hindi ko kayang i-introduce yung sarili ko. Ewan ko kung gano'n din kayo. Parang hindi ko pa kilala fully kung sino ako, eh, parang gano'n. Kumbaga parang isasabihin mo kung ano yung sarili mo na yun na talaga yun. Oo, Hmm. oo. Parang Madalas, Hindi. parang halos laging introduction din. oo, 'di ba? Parang hindi mo alam kung sino ka nga ba? Parang magdadalawang isip palagi. Yan. Teka lang, dapat di tayo nag-peak, eh. Hindi sponsored, by the way. Pero tutakpan natin. Dapat, Ba-blurred na lang natin. oo, malay mo ano yan, foreshadowing, no, pre? Ah, Susunod na episode. Oo. So, punong-puno na tayo ng mga Jack and Sponsor. Jill. Shout out. we love you. Ano, eh, parang gano'n, hindi ko kilala pa hindi ako naniniwala na kilala ko na yung sarili ko. Parang, I'm still discovering kung sino ba ako, ano ba ako, 'di ba? Ano bang skills ang meron ako. Kasi sino bang tao ang alam niya na yung full potential niya pag sa kanya, 'di ba? Oo. Nung pinanganak ba kayo, alam niyo na yan yung mga bagay na matututunan niyo sa buhay. Ganyan. Hindi mo nga alam, eh. Parang first episode ni Goku, Super Saiyan 3. 'Di ba? Alam niyo na agad, Oo. eh, 'di ba? Life is a continuous discovery. Ganda. And kailangan mo laging i-discover ano pa yung meron diyan. Kasi ako naniniwala lahat ng tao kargado kapag kapanganak mo, eh. Yun nga lang, hindi mo pa nadi-discover. You have a great potential pero maraming mga tao ang tumitigil na i-discover yung potential na yun. Kaya tumitigil na sila. So, siguro that will make you grow yung curiosity mo na mas makilala pa kung sino ka. Diba? Yung sarili mo kung sino ka. Napaka-existential naman ng episode natin. from yung conversation na nakaraan. Kung kanino. Sobra existential. Nag-iba. Naging ba ng branding? Puro kalokohan kanina. Food for the soul. Tama. Kasi naman yung mga tanong ni Richmond, dati mabibigat ka agad, eh. Hindi pa kasi gusto ka namin mas makilala lalo na para sa mga viewers oo. natin. Kasi kahit meron kaming idea, sir, nung teacher ka namin. Sige, Pero sige, hindi, kayo na muna. hindi pa yun yung ano. Parang tingin namin may gusto pa kami ibang malaman. Tama. Ano bang ano nyo? Ano ba ako bilang teacher? Kasi yun, hindi ko rin alam yun. Nagtuturo lang ako, eh. Wala naman akong feedback. Yung mga sinesend nyo sa yung student feedback, hindi ko yun nababasa, eh. wala akong idea dun. Ako, honestly, Kami naman nakala namin sa binabasa. Kaya, Hindi. ginagandahan namin yung Hindi ko alam yun. felt pa Mga parang performance review. Hindi. Binagsak ako Actually, nito yung student evaluation, ngayon ko lang siya nababasa dun sa school ko ngayon. Pero nung teacher niyo ako dun sa ibang school, hindi ko siya nababasa. Kaya wala akong idea. So, turo lang ako ng turo. Ikaw ba, Ber? Kahit minumura niyo ako dun. Hindi ko alam. Pero sure kang wala sa amin ganun, sir. Sige ko naman kasi hindi niyo ako i-invite dito. Pero ikaw, Ber, paano titignan sa Merto dati? Una naalala ko, nung unang kita natin kay Sir, parang strict, eh. Ganun ba? Oo, sir, legit, seryoso. Kasi ang dating mo sa amin nun, sir, ilang araw lang, late, kasi naalala ko nun, sir, late ka nun, di ba? In-expose pa. Hindi, totoo naman. Late ako na-hire. Hindi late pumasok, late na hire. Ayun yung tao. Oo, wala tayo. Kasi parang isang buwan kayong walang Substitute pa lang sa atin na yung subject natin na yun. Tapos parang unang namin, recta lesson na tuloy-tuloy. Pero hindi pala. Tapos yun, unti-unti ka na parang naka-vibes ka namin. Kasi yung isang tingin kong reason doon na parang kuya ka lang namin, hindi tayo magkakalayo masyado ng edad doon. Ganun ba? Ayun ang una kong tingin. Hindi, rin kasi, siguro yung unang pasok ko, kinakabahan kasi ako. Ano na, sir? Oo, kasi hindi naman ako teacher, eh. Wala akong experience sa teaching nung sabagay. pumasok ako. Ganun ako curious. Naalala ko, Pumapasok ako sa mga bagay na hindi ko alam.
Wala akong experience sa Mismo teaching pati nun. source of income. Super mo. Hindi ko alam eh. Sobrang curious mo. Hindi ko alam. Actually, ang kwento dyan, kaya ako Ayan. naging teacher, hindi naman ako nag-a-apply, hindi ko naman ginusto maging teacher. Seryoso, sir. Oo, hindi ko gusto maging teacher. Ang nasa isip namin nun, dahil dati kang artist, parang naisipan mo na rin magturo. Oo, parang Ah. eto na yung endgame mo ba? Na, Hindi, ano, parang- Madalas kasi. Kaya ako naging Oo. teacher, isang gabi, matutulog na ako. May tumatawag sa akin. Yung ka-churchmate namin, sabi sa akin, no, RB, may kailangan namin ng dito, ng teacher dito sa school, ganyan. Pwede ba tayo mag-mention ng, Oo, sir. Go lang. oo, tama, nag-mention kayo sa first Oo. episode. Kailangan namin ng teacher dito sa STI, mag-apply ka bukas. Talaga? Sabi ko, bakit ako wala akong, di ba senior high school yun? So, Oo. wala akong educational, wala akong bachelor sa education, wala akong LET, wala akong master's degree. Lahat ng kailangan para magturo, wala ako noon. Hmm. Wala akong experience. Sabi ko, ba't mo ako pinag-a-apply dyan? Sabi niya, "Di ba mag-apply ka lang. Apply ka." Tapos tinanong ko yung pastor namin, sabi niya, "Ano pong gagawin ko dito? May pinag-a-apply po ako." Sabi niya, "Sige, mag-apply ka." Ako naman, sumunod. Nagpasa ako pasa ako resume eh. Sabi niya eh. Sabi ko, "Kanino ko ipapasa? Sa akin mo na lang ibigay." So binigay ko sa kanya. Hmm. Tapos ayun, tapos natanggap ako. Sabi ko, Parang di ka pa masaya. Ano ba yan? Natanggap ano to? Sabi lang, mag-apply ako eh. Hindi ko naman alam na ma-hire ako eh. Diba? So, hindi ko alam na matatanggap ako dun sa trabaho na yun. Actually, yun eh, parang for experience lang. Gusto ko lang matry mag-apply. Hmm. Parang testing lang. Nagpaalam ako sa office namin, ganyan. Tapos, nag-prepare ako ng slides ko, yung PowerPoint, ganyan. Topic ko, elements of design. Elements of Oh. design, lights, ganyan. Live. Tapos sabi ni Sir Kerwin, yung boss ko, at kailan si Sir Kerwin? Hmm. Sir Kerwin, sabi niya, hindi yan yung demo mo, mag-drawing ka ng mukha sa whiteboard. Sabi ko, oo, iba yung prepare ko. Sabi ko, paano na naman to? Binigyan ako ng whiteboard marker, tas nag-ready ako 30 minutes. So, practice kang ganyan. So, nag-demo ako ng Sa whiteboard. sa whiteboard, drawing ka. Grabe. Hindi ko alam paano. So, ang ginawa ko, tinanong ko sila, ano ang gusto mong unang i-drawing? Okay, so, interactive. Parang noong time na iniisip ko lang kung ano yung mga ginagawa ng mga teacher na ayoko. Tapos hindi ko lang ginagawa yung ginagawa nila. Hmm. So, parang ganun. So, ayoko ng teacher na nagsasalita lang. So, ang ginagawa ko, sige, magtatanong ako. So, ganito, ganyan. Tapos, sige, ganyan. Unahin mo mata, ganyan. So, drawing ako. Sige, mata. Pag mag-drawing ng mata, ganito yung step by step. Next na, may mata na tayo. Anong next? Ilong. Ganyan. Hanggang sa nabuo ko yung Mukha na. mukha. Tapos, hindi ko alam, matatanggap pala ako. Bahayar ako. Tapos, Yung mismong araw din na yun? paano ba? Oo eh, parang eh. Kasi nga kailangan na daw. Oo, Tapos- tagal doon natin. Rockstar. Isang linggo rin kami wala. Malipat-lipat nun eh, di ba? May times na si Sir Lagasca. Sir Lagasca, Sir Brian yata. Oo. Ikot-ikot daw Oo, kayo. sir. Parang isang buwan yun. Oo, sir, Eh, parang ganun. Sabi ko, paano ako magre-resign nito? Hindi ako. May work pa ako, di ba? Nagpaalam nga lang ako. Nag-leave lang ako para Parang nandun. mag-demo. Sabi ko, paano to? Paano ako magpapaalam sa boss ko? Paano niya malalaman? Walang pahiwatig na magre-resign ako. Kasi hindi ko naman to plinano. Oo. Sabi ko, dahilan na lang ako, ganyan, calling po ng Nag-render ka pa, pagtuturo. sir? Oo, kaya nga natagalan ako. Nag-render ako ng 15 days ata. Pinayagan naman ako, sabi niya, hindi naman kita mapipigilan dyan. Nangyari na yan. So, ayun, after 15 days, July 25, 2016, yun ang unang day ko.
Tanda mo, sir. July 25, 26. Anong Ano ka? Naka-blue akong long sleeves. Oo nga. Kasi blue lang yung long sleeves ko. Trademark mo yun. Naka-blue long sleeve siya sa undercut. Oo. Yun. Naka-blue ako na long sleeves. Kaya ang pro tignan ni sir. Yun. Sabi ko, naka-blue ako long sleeves. Hindi ko alam kung paano gagawin nun eh. Hindi ko nga alam kung tama ba yung tinuturo ko sa inyo eh. Kasi wala akong alam paano gumawa ng lesson plan, ganyan. Pero thankful naman ako sa STI kasi provided nila yung mga PowerPoint slides. So hindi ako nahirapan gaano nung simula. Parang unti-unti, nakakapa ako paano magturo, ganyan. Kasi wala naman akong proper training. Ano lang eh, parang suntok sa buwan lang. Sige, dito na eh. Panindigan mo na to, resign ka na. Wala ka ng source of income na iba. So, yun. Kaya ako naging teacher. And siguro, coming din dun sa sinabi ko kanina, lahat ng mga previous work ko din, bago ako maging teacher, ina-applyan ko siya, pero meron akong mga, parang nag-apply ako for graphic artist. Kailangan may knowledge sa in design. Alam ko Photoshop, Illustrator lang. So, tama ba? Ay, hindi, mali. Ang una kong work, Flash Animator. Wala akong alam sa Adobe Flash. Wala akong alam sa Adobe Flash. Bago ako mag-apply, parang tinanong ko lang kung nag-YouTube lang ata ako. Hindi, may tinanong ako, tapos tinuruan niya lang ako ng basic, tapos ginawa ko lang, tapos nakapasa. Yun yung ginawa kong sikreto. Lahat ng in-applyan kong trabaho, merong isang skill na hindi ko alam. Galing. Yun yung una, Flash Animator, wala akong alam sa Flash. Tapos yung sumunod na work ko, InDesign naman, printing press. Wala akong alam sa printing. Ang alam ko lang yung Flash Animator. Iba. Pati yung mga Photoshop, Premiere, After Effects, natutunan ko na lang yun nung nandun na ako sa work. Basta ganun siya. Parang laging merong isang skill na hindi ko alam. Bawat lipat ko ng work. And siguro dahil may hindi ka alam, mapipilitan kang aralin kasi hindi ka sasahod eh. Wala ka choice eh. Andun ka na. So, ayun, natututo ka na din. Hindi naman nila malalaman na hindi mo alam eh. Parang alam mo yung bibe pag lumalangoy sa tubig. Tapos di ba, akala natin kalmado na nag-aagay. Pero sa ilalim, gumagano siya. Ako ganun ako. Parang yung Flash, pagka-hire ko dun sa work ko na yun, doon ko na lang talaga siya inaral. Doon ko na lang siya nagulat pa nga ako. Alam mo, pala to. Yung mga unang... May mga coding pala to. May action script pala to. Mga ganyan. Paano ba to? Napasubo ako bigla dun sa una kong work. Pero mula nun, yun. Parang lagi ko nang sineset na kapag lilipat ako ng bagong work, laging dapat meron ako hindi alam. Yun nga lang, nagkataon yung paglipat ko sa pagiging teacher, wala akong alam kahit ano to. Ang alam ko lang yung content, yung ituturo. Yung mga natutunan ko na dun sa dalawa kong previous na trabaho. Tapos yun, sana natuto naman kayo. Tingin ko naman. Natuto naman. Kahit pa paano. Parang pa no? Sinisip pa si sir. Kahit pa paano. Hindi naman naturo. Pero naaalala ko, sir, meron kang din drawing dati, yung parang preso ba yun? Yung nakakulong siya sa cellphone, hawak-hawak niya. Oo. Parang yun yung tumatak sa akin na shinare mo sa amin. Shinare ko yun? Sa FB? Sa FB. Shinare ko So, sa FB. nakita namin. Naalala ko pa ba na sa klase natin yun, sir? Naalala ko lang na nagalit siya sa atin sa yung gagawin niya superhero, tapos ang daming hindi nagpasa. Grabe yun eh. Ano yun? Ano ba yung subject? Ngayon, 2D concept? 2D concept. Illustration yun. Illustration. Vector Vector. Hindi, fundamentals of computer drawing. Kasi naglalab na pala, no? Oo, nagla-laboratory na kayo. Tama. Tapos di nagpapasa yung iba. Na-mention mo, sir, yung curious lang ako doon sa yung mga past works mo. Pwede mo ba isa-isahin? Ano yung mga... Yung una kong work, pinakauna kong work, graphic artist. Graphic artist. Yun.
wala akong alam nun sa work. Kasi Mm. yun akong work yun. Yun yung Mm. hindi ko alam, paano mag-work. Mm. So, lahat yun fresh. Parang, Ang mahirap dun, kukuha ka pa ng mga, ano, yung mga government ID, mga oo, yun. Yun, mga SSS, hindi ko wala alam ka yun. alam. Wala akong alam dun. Yun, so, natuto ka nun. 19 years old ako nag-start mag-work. Kasi wala naman senior high. So, 19 years old, work Walang na ako. potential. Di ba tawag nun dati, sir? Oo. Mga potential. Oo, Mga potential. So, ayun. Tawag dito, graphic artist ako nun. Yun nga lang, hindi ako na-hire. Ay, hindi ako na-regular. Supposedly, mare-regular ako. Kaso, nagkasakit ako. Oh. Nagkasakit ako na, TB. Kasi yung mga katrabaho ko, sila, chain smoker. Eh, hindi ko alam na after Second pala hand nila smoke. yung, Second. oo, second hand. Tsaka yung, third degree ata, yun yung kumakapit sa damit. Yun daw talaga yung malakas. Yun, for example, may nagyosi. Tapos, kumapit sa damit niya yung usok. Sabi ng doktor, isa daw yun sa Oh. possible na cause kasi kumakapit Iba pa pa rin pala yung na-absorb mo lang na galing sa Oo, nabubuga sa oo, nakakapit. oo, meron pa daw na gano'n. So, di ko alam kung totoo, Google nyo na lang. May disclaimer. Kasi baka mabas tayo ng mga mabas tayo Hindi ng naman totoo mga viewer eh. Yan nadinig ko lang yun dun sa doktor. Baka mali naman yung Doktor naman kasi nagsabi. Doktor naman baka nagsabi. mali. Pero i-google nyo na lang din. Ayan, yun, nagka-TB ako. So, hindi ako na-hire kasi food yung yung business. So, sabi nung boss ko, sayang, mataas yung mataas yung evaluation mo, kaso hindi kita pwedeng ma-regular kasi nga, ang tawag dito. Health, Oo, health oo. condition. Eh, baka makahawa ka dito contagious yung sakit mo, ganyan. So, hindi ako pwede. Sabi niya, gusto mo, ganito, hanap ka muna ng work for 6 months. Tapos, after 6 months, balik ka. Sabi ko, sa loob-loob ko, okay lang ako dun sa boss ko, pero sa loob-loob, ano naman ako, mahanap ng Okay work. ka na nung 6 months, no? Yung 6 months, pwede na ako ma-regular dun sa Okay ka na pag susunod kong Tapos trabaho. magpaparegular ka na naman. Hanapin mo muna yung sarili mo. Ganun. So, dun na-stop. December yun eh. Parang sakto yun, Na-hire kasi ako June. So, December that year, wala na naman akong work, unemployed ka na naman. Pero January, biglang, ewan ko ba, out of the blue, may tumawag na naman sa akin, hindi ako nag-a-apply. Kasi nga, may may sakit nga ako, di ba? So, Ano ko yung number mo? ewan ko din eh. Sa Job Street yan siguro. Kasi may account ako sa Job Street. May Job Street pa ba ngayon? Meron pa, buhay pa. So, hindi pa ako matanda. may Job Street. Tawag dito. May tumawag sa akin, ganyan, apply daw ako for flash animator / graphic artist. Sige, alam ko yung graphic artist. Yung flash animator ang hindi ko alam. So, sabi ko, hindi naman ako nag-a-apply kasi nga alam ko na babagsak ako sa medical. Kasi lalabas yun eh. May TB ka eh. So, lalabas yun. Dalawang kasi yun eh. Para malaman na may TB ka, dalawang x-ray siya dapat. So, isang patalikod, yung normal. Tapos yung isa nakaganon. Top view. Dito ka pipicture. Ibang angulo. Ibang angulo. sa ribcage. Nakaganon ka. Parang Kakaiba yung pose mo nun, parang gangster. Ayun. So, alam ko na babagsak ako sa medical. So, sabi ko, sige, iti-take ko. Total, wala naman akong gagawin eh. Ganoon na naman, wala akong gagawin. So, nag-aral lang ako paano maggamit ng flash. Ang alam ko lang sa flash, F5, F6, F7. Yun na yun. Para makagawa ka ng animation. Okay na yun. F5, F6, F7. Yun lang yun. Yun lang yung function na alam ko. Tapos gagawa ka lang ng mga shape. Tapos, nag-exam. Tapos mag-exam, alam ko naman na mag-fail ako na kung pumasa man ako, alam ko na mag-fail ako sa medical. Kaya sabi ko, okay lang, hindi ko alam yun. May iba pa namang work na dadating. Pumasa ako dun sa test. Kasi pinatest pinagamit ka talaga nung software. F5, F6, F7. Parang lang yan, sir,
parang New create. frame. Oo. Tapos new frame. Oo, hindi ko alam. Hindi, walang in between. Hindi ko alam yung in between eh. F5, F6, F7 lang. So F6, F6, F6 galaw, F6 galaw, F6 galaw. Ano lang ng Frame by frame, frame by frame. F6 move, F6 move, F6 move. Ano yun eh, logo nung kumpanya, i-animate mo. So, ang ginawa ko, may 3 bilog. Kinuha ko yung 3 kulay nung kumpanya, 3 bilog. Tapos umaandar yung bilog, F6, galaw yung bilog, F6, galaw yung bilog. Tapos parang gaganon, tapos lalaki yung bilog, tapos lalabas yung ano, lalabas yung logo. Ganun lang yung ginawa ko. F6, F6, F6. Pumasa. Pumasa? Bakit? Ano? Bakit? Eh, sabi ko naman, nung pumasa ako, sabi ko, di naman ako ma-hire sa medical na naman to. Ayun naman. Sabi, sige, mag-take ka ng medical. Ano ka na, hired ka na, sabi ko. Eto na, patay na tayo dyan. Sabi ko, saan po mag-medical? Pwede po ba sa mga ano na lang, yung kahit saang clinic? Para sabi ko, yung doon ako sa clinic na mura, yung lahat pumapasa sa medical. Kahit malala. Ano ba? Alam mo yun? Fit pa din. Fit to Oo, work. fit to work palagi. Saan mo ba gagamitin to? Oo, di ba? Yung mga ganun, may mga ganun eh. May mga ganun, di ba? Sabi ko doon na lang. Hindi, sabi niya, hindi, doon ka sa physician center. Physician center, pangalan pa lang. Physician Ang center bango pakinggan eh. sa UN Avenue. Pagtingin ko, mga ano pala siya. Isa siyang buong build. Di ba tayo, sanay tayo, diagnostic clinic lang eh. Isang buong building siya oh. Tapos doon nagpapa-medical yung mga magsisiman. Yari. Doon nga, kahit ano lang. Alam ko may sakit ako eh. Di ba, December, nagiinom ako ng gamot nun eh. TB Dots sa TB Dots ako kumukuha. May jingle. Nag-notes. TV, nag-notes. Di ba? January yun eh, January. Di, isang buwan pa lang, wala pa yung start ko pa lang ng pag-inom ng gamot. Hindi pa gumagaling. So sabi ko, babagsak din naman ako dito. Ba't pa ako magte-take? Kaso nandun na ako eh. Ay, nandun na ako. Di sige, take. Grabe yung exam. Sobrang iba siya. Hindi lang siya yung dugo. Yeah, dugo. Normal tayo, di ba? Dugo, dugo, X-ray, di ba gano'n? X-ray, tapos yun na, good sa tayo. Doon may hearing. Hearing, papakinggan mo, tataas mo yung kamay, gano'n, nadidinig mo, tataas mo yung kamay. Kanan, kaliwa, meron. Tapos, tawag dito yung eye test, may eye test. Kompleto nga. Kompleto. Tapos sabi nung physical exam na, sabi nung doktor, sige, hubad. Tapos, pakita mo yung Alam na yan. sobrang comprehensive. Ay, parang meron ba ako? Ubo ka. Di ba ganyan? Ubo ka, ganyan. Wala. Papaubuhin ka, ganyan. Tapos, titignan yung salawal mo, parang gano'n. Sobrang comprehensive. Kaya alam ko, babagsak ako sa medical dito kung ganito yung Oo, masyado. Oo, pumasa ako. Hindi ko alam kung paano. Pumasa ako. All I do is win. Kumusta dahil gulat ka, magaling ka na pala? Hindi ko alam. Oo. Magaling daw ako eh. Walang nakita sa X-ray. Kahit bahid, no? Wala. Wow. Baka nung una, sir, na-misdiagnose ka. Hindi, 2 beses ako in X-ray nun eh. Sa bagay, no? Tsaka 2 beses umiinom ako na eh. ng gamot eh. Nagiinom na ako ng gamot. Ganun kabisa yung gamot. 2 weeks na. Miracle. Pero ano yan, though walang nakita. Oo nga eh. Miracle. Pwede ko i-consider na miracle talaga yun eh. Parang Ano? Sana all. pumasa ako. Yung TV dots pala, magic beans. Kaya pala. Kaya Magic beans pala. nakapag-super science agad. Ayun, isang bucket na naman. Bakit ako na-hire? Doon ka na eh. Magaling Una yun, muna eh. siya. Ganun lang. Yung third job ko naman, na-miss ko lang mag-apply ng work. Parang ano ba yung feeling na? Totoo yan. Minsan may ganyan feeling na parang namimiss mo yung mag-apply Yung ka job. talaga. Mag-interview, magsalita ulit about sa mga kakayahan mo. Oo, ganun. Sabi ko, paalam nga ako sa boss ko nun eh. Sabi ko, sir, ano po ako? Ganito paalam ko sir, ano po, mag-leave lang po ako sa bukas. Papaalam po ako, ganyan. Ay, bakit? Ano po, may interview po ako bukas. Sinabi ko talaga. Sabi ko,
Pero ano sir ano lang yun, itetest ko lang. Ano, gusto ko lang maramdaman yung feeling ng ini-interview ulit. Sinabi ko sa boss ko. Minimeta lang kayo. Sinabi ko yun sa boss ko walang halong biro. Ganun talaga yung ano ko. Kasi nga alam ko naman na ibang field yun Parang printing press yun Mm. Ibang work yun. Na-hire na naman ako. Na-hire ka na naman. Nagpaalam na ako sa boss ko. Sabi ko, sir, mag-resign na po ako. Sabi ng boss ko, sabi mo, titestingin mo lang. Sabi mo, titestingin mo lang. Tapos bigla, kasi sir, mas malapit, ganyan. Tapos, dahilan na ako na gano'n. Pero na-curious din kasi ako dun sa bagong industry na naman. Ibang work na naman kasi siya. Printing press na. Oo, ibang work na naman siya. So parang mula nun, parang naging curious na ako sa mga bagong bagay. Parang gusto ko nang may natututunan. And nung naging teacher ako, yun yung laging nagsispark ng curiosity ko na kasi may laging bagong subject. Laging mga estudyante. Laging bagong estudyante. Parang nandun yung nandun yung satisfaction mo sa pagtuturo na laging may bago. Lagi kang may bago. Lagi kang may nadi-discover. And sa field natin, di ba, sa creatives, laging may bago. Bagong technology. Di ba? Bago kang aaralin naman. Bagong technique. Bagong trend. Bagong So, software. lagi kang natututo. So, siguro yun yung ko. Haba yung sagot ko. Pero maganda kasi maganda na na-emphasize mo yung pag-adapt sa mga bago. Kasi 'di ba sabi, madalas kasi one thing that people fear the most is change. Pero the only thing that is constant is change din naman. Kaya ang ganda, sobrang admirable yung ganung mentality Sir, na. kasi ako naman, yung mga hindi ko kaya, iniiwasan ko pag nag-a-apply. Opposite naman ako nung ginawa ko, sir. Kasi ang nasa isip ko naman nun, kung pwede ko naman 'to practicein kaso kung kung sapat ba yung time ko para ma-qualify para sa ganung category, gano'n. And opposite naman nun. Ako naman, Robert, ang pwede kong i-advise sa'yo, hindi naman nila alam na hindi mo alam Sinasabi rin nga nila yun, sir, pero parang sa akin na lang talaga yung problema. Oo. Siguro kailangan mo i-deal yun sa sarili mo. Kasi, para sa akin, constant trying is better than waiting for perfection. Sir, tatandaan ko yun, sir. Diba? Mas mainam nang i-try ko siya ng i-try and mag-fail ako na mag-fail kaysa mag-antay ako na maging perfect yung gumaling ako, maging master ako bago ko susubukan na, 'di ba? 'Di ba? Kasi hindi mo masusubukan yung skills mo hangga't hindi na-test ng client yun. 'Di ba? For example, ikaw sa sarili mo magaling ka na, pero pag humarap ka na sa kliyente, Hindi pala. Oo, 'di ba? At the end of the day, pa rin talaga siya parang kayo naglalaro ng cards. Tapos hindi mo naman nila alam kung ano yung nasa iyo Ano yung makukuha? 'Di ba? Ano yung makukuha mong card hindi mo alam Pwede mo i-bluff sila. Oo, pwede mo i-bluff 'di ba? Parang sa career parang ganun yung nakikita kong dream. Sabagay, sir. Kasi ako nga yun ganun ako mismo. Kunwari minsan, ngayon sir, meron kaming may group project kami na freelance. Tapos yung iba kong kasama, sir, parang nilalagay na nila yun sa work experience. Pero ako iniiwasan ko kasi parang para sa akin parang naging honest lang ako na hindi ko pa naman yun tapos ayoko pa ilagay. Pero lagay mo tas basic lang. Alamin mo lang yung basic. Pwede naman talaga. Pero yun. For example, familiar ka naman dun sa isang software, parang ganun. Lagay mo na siya. Minsan kasi sobrang ina-underestimate lang natin yung capacity natin. Parang sobra tayong critical sa mga sarili natin. Kasi nga, takot tayong mag-fail. At dahil doon, hindi tayo nag-grow kasi masyado tayong nagiging comfortable na doon sa critical side natin sa mga sarili natin. Parang ganun Parang, paano mo malalaman yung potential mo kung hindi mo susubukan? Diba? Sabi nga, diba? Buti sinabi mo yan, sir. Actually, itong podcast na to, ito yung kumbaga yun namin ito yung leap of faith namin kami nila Robert. Kasi sobrang parang kung maiisip ng ibang mga
kilala namin or ano, parang ang random na ano. Biglang Pero, lalabas bigla na kaming lang siya. nag-ganto. Mm. Pero ang ganda kasi nga sabi mo, sir, hindi namin malalaman kung hindi namin susubukan. At least sinubukan niyo, 'di ba? Oo, sir. Kung nag-fail, experience niyo 'yun eh. Tama. Ayun, sir, yung tapos after nung work mo na natanggap ka na nga nung akala mo hindi ka pa magaling, yun na yung work mo tas next ano na, as Yung prof na? Hindi, printing press muna. Nag-work ako sa printing nag-printing press. press. Parang 5 years 'yun eh, na industry experience. Tapos saka ako nagturo na. Tumagal ka na Oo, talaga. kayo na 'yun. Tas Kayo na yung mga lab rats ko. Remember pala tayo ni sir. Tinesting. Ngayon lang natin Ano nga nalaman. ba magturo? sabi mo, Naisip mo ba, sir, ng time na yun, matututo kaya ito mga Oo. Hindi nyo lang alam kung gaano ako kabado nun. Kung pumapasok. Lalo na sa'yo. Oo, kabado ako sa'yo. Oo. Kasi matanong ka. Oo, sa Diba? bagay. Matanong ka eh. Nung unang kita pa lang natin, ang dami ng tanong agad ni Richmond. Sir, paano pa? Ito, sir, sa akin lang naman. Paano pa nung kay Jeremy? Kasi si Jeremy nung time na yun, kahit Nanunukat ako. si Jeremy nun eh. Sir, kasi parang para sa akin ng time na yun, kahit ako natuto rin ako sa kanya, sir. Nung senior high kasi, sir, yun parang yung kauna-una ako time kung mag-aral ng related sa art. Kahit matagal ko nang gusto. Ay, natuto lang ako sa kanila. Pinaka naging teacher ko sa mga kaklase yun, si Jeremy. Kaya alam pa yung skills niya. Kaya may mga time yun, sir, di ba, na mas ang dami niya alam na. Oo. Klase natin. Dami alam ni Pino eh. Ayun. Ano lang, bluff lang. Hindi, yun nga. Kaya ako intimidated kay Richmond kasi parang sinusukat niya ako. Nung Ano ba? Ngayon, sir, tanungin natin. Ano ba yung dahilan? sinusukat niya ako. Parang tinitesting niya yung kakayanan ko. Parang kada tingin ni Richmond. Ang pumapasok siya sa kaluluwa ko. Tina-assist niya na lahat. Baka i-report sa nanay. Oo, sabi ko. Grabe, dito ata ako matatanggal Si Pino din, gano'n. Nanunukat si Pino eh. Parang sinusukat ka niya pagka, kasi gano'n din ako. Bilang dati, nung estudyante ako, sinusukat ko din yung mga teacher. Kaya natatakot ako sa estudyanteng gano'n. Kasi nung estudyante ako, parang pag alam ko na hindi ka nagtuturo na teacher, hindi kita papakinggan. Ewan ko kung gano'n kayo. Parang naghahanap kayo ng worthy na teacher na papakinggan niyo siya. Kaya nung naging teacher na ako, doon ako takot sa estudyante niyo. Yung pagaya mo. Takot yung sarili mo multo, sir. Sabi ko, kasi parang nakakatakot yun eh, yung gano'n. Parang hindi ka makapagturo ng maayos. Pero nakita ko naman siya na later on na-realize ko na hindi naman mawawala yung taong susukat sa'yo. Parang lahat naman ng tao susukatin ka eh, di ba? I-weigh nila yung value mo. Pero hindi naman ibig sabihin nun na wala ka ng value. Di ba? Lahat ng tao may value. Lahat ng tao may skills. May mga kaya kayong gawin, hindi ko kayang gawin. Diba? Hindi ko kayang tumugtog ng Hindi ko kayang magbanda eh. Parang may mga kaya kayong gawin na hindi kayang gawin ng iba. Kaya siguro doon ko din kukunin yung point na sa sinabi mo kanina, Robert, na tawag dito, na huwag kang matakot na mag-try. Kasi may mga kaya kang gawin na hindi kayang gawin ng iba. Sir. Thank you, sir. Kahit parehas tayo ng ng alam na skills, yung paraan mo ng paggawa, iba sa paraan ko ng paggawa. Diba? May mga kaya kong gawin na hindi mo kayang gawin, may mga kaya kang gawin na hindi ko kayang gawin. Diba? Kasi ganun talaga siya eh. Parang we are all uniquely created eh. Parang lahat tayo eh. Pagdating pa sa art. You can only that to the art you're holding though. Ang ganda na. Tama yun. Tama yun. And all our cards are different. Yung nabunot mo eh. Oo, yun eh. Diba? So, you maximize yung paggamit nun. Ang problema, yung natapos yung laro nang hindi mo nalaman kung ano yung mga barahang hawak mo. Diba? Alamin mo, ano ba yung mga barahang hawak ko? Diba? Ano ba yung mga meron akong cards, ganyan. And lately, yan yung yan yung isa sa number one na question ko sa sarili ko. Given my age,
Yung ganun pa rin, hanggang ngayon tinatanong ko pa rin yun, ano bang meron dito sa katawan na 'to? One time nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, ano pang meron dito sa taong 'to? Taong 'to, parang hindi ko kilala, parang ang dami ko pang hindi alam sa'yo. Ewan ko kung dumadating kayo sa gano'ng point na natanong niyo na ba yung na-try niyo na bang i-discover yung sarili niyo? Opo, sir. Sino ka ba, 'di ba? Or yung pagkakilala mo ba sa sarili mo, yan na yun, 'di ba? What if after 5 years magbago ka, mag-iba, mag-iba yung hilig mo, mag-iba yung mga gusto mo sa buhay, puwede kasing mangyari yun, eh. And 'di ba parang ano pa yung meron diyan sa'yo? Siguro ano, related siya Mm. sir sa 'tong past few weeks parang nagpa-ponder ako na Mm. sa katawang lupa ko kapag 'to nawala lahat, Mm. eto kasi eto kukita niyo ako, eto 'pag Mm. sinabi niyong bond, eto yung navi-visualize ko. Physically. Pero 'pag nawala yung katawang 'to, ano yung hubog ng kaluluwa ko? Iniisip ko, ano yung Yung shape shape ko? niya. Ano yung shape ko kaya? Parang Ay, iniisip ko pumasok lang. ka sa Puwede, sana. Sana 'no? Kasi 'di ba alam niyo yung movie na Soul? oo. Parang 'di ba ang interesting, ano yung iba-iba si shape sila, Oo. magkakaiba. Hindi napaisip ako kasi, ano kaya yung shape ko? Ano kaya yung nakaka-ano lang. Ayun. Siguro yun, maganda rin 'tong na-triny nitong podcast kasi nga people needs to be curious always, always. Even maging curious sa sarili nila. Hmm. 'Di ba parang Yung mga sagot nasa paligid mo lang. 'di ba? Hmm. 'Di ba parang ano, alam niyo meron akong kaya siguro isa rin 'to sa puwede ko i-share. Nag-take ako ng ng personality test nung mga nakaraan. Di ba Isa masama? sa Facebook Di naman friend masama. Nag-take ako ng hindi, nagbayad ako talaga, legit siya. Pag tinake mo siya, Big fine. binigyan niya ako ng 34 pages na evaluation Ganun? sa sarili mo. Oo, sabi ko, "Ay, ito ba ako?" 34 Nagtugma? pages. Hindi naman hindi ko alam. May mga parts dun na nagulat ako, "Ito pala ako. Ito yung pala, personality ko." Gano'n siya. Iga-grab kasi sa dulo, nakakagulat. Gulat ka, "Ito pala ako, ito siya, ang galing. Ito ako." Ganyan. Tapos ang maganda dun sa personality test na yun, ikukumpara niya yung personality mo sa mga iba pang nag-take ng personality test na yun. So, titingnan mo kung ano yung ranking mo kung kunwari, Gaano ka-rare? 1,000 na kayong nag-take, ganyan. O, yung score mo dito sa aspect ng na 'to, ng tao na 'to, you rank, na 95% ka, ikaw yung isa sa pinakamataas sa score ng ganito out of all the people na nag-take, parang gano'n. Ikukumpara ka niya. Nice. Oo, maganda yun, maganda. Mamaya share. Akala ko yung sa Facebook lang na makikita. Naalala ko ng bata ko, Oo, may tinake akong quiz sino ka sa Akatsuki? Parang naalala ko pa yun. Meron yun sa FB na lumaki. Sino ka sa Tapos lahat kayo pare-parehas sa Randomizer lang yun. Randomizer lang? Chamba-chamba lang. chamba-chamba. Ayun, i-ano nyo yun, i-explore nyo rin yun na ano pa yung skills na meron kayo. Di ba? Malay nyo, may iba pa kayong mga skills na hindi pa alam na magiging nyo pala, parang $1 million idea nyo pala someday, di ba? Ayun nga, sir. Huwag mong hayaan na ma-contain ka dun sa mga bagay na alam mo lang sa sarili mo. Lalo na, kayo, ano na bang edad nyo ngayon? Edad mo nung nagturo ka sa STI. Ganun na ba? Ganun na. Ganun na ba? Yun na ba yun? So, kinakabahan kami. Ganun na ba yun? Ang bilis na. Ang bilis. Ang bilis ah. Nauna Totoo ba? Totoo. Dapat teacher na tayo. Ganun na ba? Yes, sir. Seryoso ba? Seryoso, sir. Parang makagraduate nyo lang. Kaya nga, sir. Ang bilis. 26. Ang bilis, oo nga. Oo, Yes, ganyan edad ako namin nagturo. 26, 25 ata ako 25 ako nagturo. 25. Kasi 2016 ako nagturo so 25 ako noon. Ayun. Kung nalaman tuloy. Nalaw. 25 ako nagturo. Siguro, sir,
na ayun, ito yung age namin ngayon is yung age mo nung unang nagturo ka. What's something na sana alam mo nung ganitong age? Ano yung isang bagay na alam ko ngayon? Na sana alam mo nung Ano, um, haste makes waste. Oo. Haste make waste. Haste makes waste. Kasi may mga parts sa buhay ko na ano, nagmadali ako. Parang nagmadali ako na makuha yung mga bagay-bagay, ganyan. May mga decisions kang ginawa from the past 10 years. 10 years ka. Aray ka! Sa dekada na yun. 10 years, so, na di ko ginawa. Nag-intay pa ako. Dapat hindi ako naging impatient dito sa part na to. Dapat hindi ako nag-jump agad sa ganito. Yun yung ano ko, yun yung kasi 'di ba sa panahon natin ngayon, 'di ba parang sobrang yung mga tao sobrang nagmamadali. Parang kinukumpara yung sarili nila sa Success. oo, sa iba. Tapos sobrang nape-pressure sila, ganyan. Kaya ang nangyayari, hindi mo na-e-enjoy yung current level mo. Sarili mo adventure. Oo, 'di ba? Kanya-kanya tayong adventure eh. Kanya-kanya tayong kakahabol mo ng kakahabol, yung FOMO mo. Nakakahabol mo nung mga nangyayari. Lalo ka ngayong nadidiskaril. Lalo ka ngayong napapalayo dun sa adventure na dapat mong tinik. Sabi nung isang book na nabasa ko, sabi niya, sa buhay daw, play the game that you're most likely to win. Laruin mo yung laro na bawat isa sa atin, may iba-iba tayong laro, may iba-iba tayong adventure. Kaya tayo hindi umuusad kasi naglalaro tayo sa mga laro na hindi naman para sa atin. 'Di ba? Nilalaro natin yung mga bagay na hindi naman para sa atin. Kasi nga, hinahabol natin yun. Kasi yun yung idea natin ng success, yun yung idea natin ng nagmamadali tayong ganito, ganyan. Paano kung hindi yun yung timeline mo? Paano kung hindi yun yung direksyon na dapat mong puntahan? Paano kung ibang adventure ka pala? Yeah. So, kakahabol mo ng kakahabol, ang namimiss mo yung ma-discover kung sino ka. Yung potential mo na hindi mo na So, ngayon ko yun nare-realize na parang, dapat mas nag-intay pa akong konti. Dapat mas naging pasensyoso ako dito sa part na to sa sarili ko. Ganyan. And sana, dapat tong season na to, in-enjoy ko muna to. Ginawa ko muna tong ganito. Nag-focus ako sa ganito, sa ganyan. Para nang sa ganon, hindi ako pumunta sa ganito. Ganyan. Pero okay lang. Okay lang. Nangyari eh. Hindi naman ako makakabalik eh. Okay lang. Diba? Sabi mo kanina, Hans, diba? Playing with the cards. Ito yung card ko eh. Nabunot Diba? naman. At least nasabi ko sa inyo, diba? Diba? Yan mo, i-grab mo yung kung anong meron ka. Diba? Okay. Pero balik din. Siguro to sum it all up, yun doon sa mga nasabi mo nga sir na hindi pwedeng kada lilipat ka ng work mo kailangan meron kang hindi alam na matututunan mo. Kumbaga ko lang, siguro although ako kumbaga medyo na-figure out ko na siya, pero kumbaga seeking for advice for other people na kasi sir, personality ko is parang minsan ang label nga jack of all trades. So minsan may bagay na kasi ako pag nagka-interest ako sa isang bagay, talagang rabbit hole na deep dive ako doon. Hanggang sa may ma-meet ako na dead end. Then pag nagkaroon ulit ako ng interest, gusto ko alamin ko ulit yung pinaka then move to the next na parang dati nakita ko siya dahil nale-labelan siya as jack of all trades. Nakita ko siya as weakness. But para sa akin parang hindi siya weakness dahil pag nag-deep dive ka sa isang principle, sa isang topic, hindi pa principle, sa isang topic or sa kung anong skill or kung ano, kumbaga yung skill na yun, you will be able to adopt
yung principles ng skill na yun, yung disiplina na para magawa yung skill na yun, at saka yung lahat ng intricacies and lahat ng information na kailangan para magawa yun. Tapos pwede mong ma-carry over yun sa susunod mo. Kaya hindi ko siya pero sir yun, as someone na gano'n din na anong advice mo sa 'pag ni-labelan as jack of all trades? Una, ang question ko, paano niyo ba tinitignan yung statement na a jack of all trades is a master of none? Paano niyo ba siya tinitignan? Sa akin, sir, sa akin hindi naman siya negative. Pero parang naglilin siya lagi dun sa dulong part na master of none. Ayun, parang wala siyang wala siyang dead end. Wala siyang specific na Specialization. specialization. Na kung master ka ng marami, parang gano'n. Saan ka mag-i-stop? Sa mga yun. Hindi ka master ng marami. Kumbaga, kaya mo lang gawin. Jack of all trades ka eh. So, master of none. Diba? Yan. So, para sa'yo, hindi mo siya makita as... Hindi naman siya negative, pero parang more on, ayun nga lang. Parang kung marami kang kayang gawin, kung hindi mo naman siya ma-apply na mas deeper sa alam mo. Ayun. So, para sa'yo, parang neutral, parang Oo. gano'n. Pero parang sa dulo ng statement mo, medyo negative. Negative. Sa bagay. Parang leaning towards Oo nga. negative kasi hindi mo naman ma-apply. Ikaw man, sa'yo. Siguro ako, kumbaga mindset siya na meaning dati tinignan ko yun as negative dahil 'pag ni-labelan ako nun. Pero kung titignan ko siya in another perspective na hindi ako jack of all trades dahil marami akong kayang gawin. Isa akong narinig ko sa TED Talk actually. Isa kang multi-potentialite. Yun yung Multi-potential. or polymath or mga ganon. So, yun siguro ngayon parang feel ko na ngayon yun sa mga interview ko eh. Kumbaga dati ko siya tinitignan as negative ngayon. Para sa akin ngayon tinitignan ko na siya as positive. Pero minsan may parang pa din na naiko-compare mo yung sarili mo sa mga taong mas magagaling talaga na nasa taas, top level of expertise sa isang bagay na yun. Na ikaw parang average lang, mediocre lang. Yun, doon ko siya nakita as negative. Ikaw, Hans. Yung gano'n naman kasing mahirap siya i-label kasi baka kasi face lang din siya. Parang kagaya nung unang sinabi niyo sir na na sino ka ba talaga? Parang baka face lang meron kasing possibility na face lang yung pagiging jack of all trades ng isang tao para dun sa kung saan ka talaga pinakamagaling kasi yung mga principle tsaka skill na nakuha mo dun, pwede mo ma-emulate sa kung saan ka talaga magiging master. Ganun. Alam niyo ba na yung statement na a jack of all trades is a master of none ay hindi yun yung complete statement nun. Hindi. Hindi. Yun lang. Kalahati lang yun nung original quote. Oo. Alam niyo kung ano yung buong quote nun? Sige sir. A jack of all trades is a master of none, but is oftentimes better than a master of one. Kaya ako goosebumps. Legit. Timing. May tugma. Kasi nga, di ba quote yun? So, dapat may quote, may tugma yun. Yun yung original na quote nun. A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one. Ayun yung pang-balance. Oo. May pang-balance. Di ba? Yes, wala kang mastery, pero you're oftentimes, you are, hindi all of the time, oftentimes better than a master of one. Higit na mas marami kang pwedeng gawin. Bagay. Kaya nga sabi ko kanina, practice. Mas better na meron kang pre-practice na isang bagay na nag-fail ka kaysa intayin mong ma-perfect pa yung isang bagay bago mo gawin. Okay. Ayos yun. Hindi ko alam kung respond eh. Kahit sa Google nyo na lang, baka mali ako. kahit saan mo siya marinig, yun na lang yung Disclaimer. unang part na lagi marinig. Oo. It Sa is anime, a master of all trades, a jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one. Ayun pala dapat. Oh, yun yung buong statement. Naloko ta. Ayun. At tawag dito, that's the full quote. Okay. Oo. Pero Google nyo, baka mali ako eh.
Alam ko yun Na ang ano, buo nun. Yun ang buo nare-relate nun. yung Oo, perspective na Actually, Ano ko? positive yun. Heavy. positive talaga yung quote Positive na. yung Mind quote blown. na yun. Mm. Kaya, be proud. Kung jack of all trades ka, okay. No? Hindi ako pwedeng hindi ako yung pinakamagaling dun sa part na yun. Pero most of the time, I'm better than the specialist. Bars. Di ba? Kasi ganito yun. Kung jack of all trades ka, master of none ka, hindi mo matatalo yung master dun sa isang specific field. Pero maglaban kayo sa isang specific field, sa ibang field, panalo ka na. Lamang ka sa set of mas skills maraming mo. bagay. Oo. Di ba? Ayos. Di ba? Mas mainam ng mas mainam ng marami kang barahang hawak kaysa sa isa lang yung barahang hawak mo. Ayos. Di ba? Yan na. Di ba? Play, sabi mo nga kanina, di ba? Playing with the cards you already have. And collect more cards. Galing. Parang marami kang madidid. Related sa, yung sinabi mo yun sa play with the cards, you are dealt with. Parang related pa nga siya sa work, sa line of work mo. Wala lang, ang galing ng Di ba? Kapag tatahi-tahi. Naging principal galing. siya. Actually, Yu-Gi-Oh! Yun. Sabagay na yun kayo. Di ba? Mas better yung 5 buong Exodia. Exodia. Kaysa sa isa lang. Paalang. Yung paalang. Wala yung kwenta ko paalang. Dapat buo yung kaway. Yung perfect analogy. Galing. Tama. Wala akong mapalabuhin yung exodia. Pero Yung Exodia, ikaw yun. Ikaw yung Exodia. Diba? So, ayun, keep on discovering yourself. Huwag kang matakot. Sabi pa nung boss ko, isa sa natutunan ko dun sa boss ko, sabi niya, RB, have a taste of everything. Siguraduhin mo na sa lahat ng field, matutunan mo yan. Kailangan alamin mo yan. Huwag kang matakot na mag-discover ng mga bagong bagay. Yun yung laging yung sinasabi sa akin. Kasi, yung boss ko na yun, jack of all trades yun. Siya, computer science siya, graduate. Pero, graphic artist siya. Supervisor ko siya, graphic artist. Ganun siya, graphic designer. Pero, hindi lang yun yung kaya niyang gawin. Doon sa printing press, lahat ng makina doon, kaya niyang i-operate. may alam din siya sa May alam siya sa technology ng printing, kaya niyang mag-cut ng papel, kaya niyang magtupi. Sabi niya, have a taste of everything. So, sa kanya ko sa kanya na build sa ewan ko, o siguro all throughout my journey, binibuild sa akin yung ganong character na lagi kang maging curious sa mga bagay kasi doon ka matututo eh. Diba? Di bali nang mag-fail ka, at least alam mo. Tama. Diba? At least alam mo. Sabi nga nung isang quote pa na nabasa ko, sabi niya, a winner is a loser who tried again. Kakatila sir, maganda rin na-mention mo yung quote na yun sir kasi nakwento ko kay Richmond nung mga itong early January na-notice ko yung sir, kada araw meron kang post na sa Facebook. Yung note to self. Sir. Tinry ko kaso nag-stop na. Isa yun sa naalala ko na post mo sir. Actually, madami yan. Ito yan, sa notes ko. Lahat, ang ginawa ko, ng mga nakaraan, lahat ng natututunan ko, sinusulat ko, mga quotes, ganyan. Ninonote ko sa sarili ko kasi hindi ko alam kung kailan ko magagamit. Notes to self. 190 plus. Dami! 198 na yan, no? Pero hindi lahat na po, parang 40. Pinipili ko lang. Something Kasi pagdating nung 31, parang, ayoko na, pagod na ako. Dami naman siya. Paano nagsimula yan siya? Sir. Anong... Dun sa nag-start siya last year. Ewan ko, parang, may nangyari sa akin na personal, and from that point parang sabi ang nangyari is I have to paano ko ba siya sasabihin? I have to discover myself again. Dumating ako sa point na kailangan kong i-discover ulit yung sarili ko, and
Doon nag-spark yung curiosity ko about things. Hmm. And meron akong isang podcast na napakinggan, si Dr. Miles Monroe, about leadership yun eh. Sabi niya, the beginning of, kasi nag-lead ako sa church eh. So, nakinig ako ng leadership podcast. Hmm. Sabi nung leadership podcast, sabi niya, leadership begins in self-discovery. Hmm. Nag-start daw ang leadership kapag na-discover mo na yung sarili mo. Eh, sabi ko nga kanina, di ba, that's the biggest question na hindi ko pa masagot. Hmm. So sabi ko, ano ba talaga to? Sino ba tong taong to? Sino tong taong to nakasama ko araw-araw? Hmm. Bakit hindi ko ma-define kung sino ako? Parang Parang kay Michael Jackson, Man in the Mirror. oo. Sino to? Kasi nung point na yon, nandun ako sa point na kailangan ko i-discover yung sarili ko. Madami akong nakakausap ng mga tao. Sabi niya, hindi, kaya mo yan. Kilala kita, kaya mo yan. Parang ganun. Ano bang parang laging pumapasok sa isip ko, ano bang pagkakilala mo sa akin? Sino ba ako? Hmm. Parang ganun. Knowing you, alam ko, sinasabi sa akin, knowing you, alam ko, magagawa mong ganyan-ganyan. Knowing me, Buti pa ikaw kilala mo. sabi ko, sino ba ako? Parang, ako ba, kilala ko na ba yung sarili ko? Parang doon nag-start yung question ko. Parang, sino nga ba ako? Ano na ako? Sabi ko, 34 na ako. Sabi ko, sino ba to? 34 years ko nang kasama tong taong to. Ano pang meron dito? 'Di ba? Ito na ba 'yun? Ito na ba yung ako? Ito na bang mga na-experience ko? Does this already define me? Parang Hmm. gano'n. Ito na ba 'yun? Ito na ba yung ito na ba ako? From here on, ito na 'yon hanggang mag-80 ako, hanggang mag-90 ako. Hmm. Ito na lang 'yun, yung skills na meron ako. Ito na 'yon, yung thinking na meron ako, ito na 'yun. Do'n nag-start. Hmm. I have to discover who this person is. Kailangan ko siyang makita. Kailangan kong makilala 'tong taong 'to. Kasi sayang naman, Kasama mo araw-araw kong kasama, eh. Hindi mo kilala. Hindi ko kilala. Matulog eh. Katabi ko matulog, 'di ba? Kahit saan ko magpunta, kasama ko siya. Sayang naman kung hindi ko siya kilalanin, Hmm. 'di ba? And, that brought me to, a prayer na sabi ko sa Lord talaga, "Lord, I want to discover more about myself." Hmm. And simula nun, ayan, basa kang libro, Hmm. ah, basa ako ng libro, nag-start akong makinig ng mga podcast about, ayan, leadership, Mm. self-discovery, ganyan. Tapos ito nga lang, nung last January, nag-take ako nung personality test. Personality Oo, test. personality test. Kasi 'di ba kadalasan 'pag nagpe-personality test ka, yung personality mo, yung malalaman mo lang dun yung ano yung mga trabahong fit para sa'yo, Hmm. gano'n. Eh, sabi ko, sino ba talaga 'tong taong 'to? Hmm. Based on psychology, and yun, na-discover ko, ito pala ako. Wala. Ito pala yung ano ko, ito pala yung, yung kung sino ako. Pero alam ko naman na hindi pa rin yun yung full, 'no? Hindi naman porke nagsagot ka ng ilang item na questionnaire, question lang, madi-discover hindi ka mo na. talaga Pero at least nagkaroon ako ng idea. Hmm. Sabi ko, okay. Kasi sabi dun sa isa kong book na nabasa, sa Atomic Habits ni James Clear, sabi niya, Narinig ko na naman yun. alam niyo ba yun? Narinig ko lang. Oh, ang ganda nun. Ganda nung, ganda nung Bumili. book na yun. Mura lang yun. Mura lang yun. Bili kayo na. I wouldn't suggest, may copy ako nung ebook, pero I would suggest na bilhin niyo yung book. Hmm. Bilhin niyo yung book. Kasi ibang magbasa talaga ng book. Sabi dun sa sabi ni James Clear, build habits that will, alam mo yun, parang nakalimutan ko anong chapter yun eh. May part doon na sabi niya, play a game that you are most likely to win. Hmm. Parang sa buhay, kung gusto mo talagang manalo, i-build mo yung mga habits na talagang fit para sa'yo. Parang ganon. Fit sa personality mo, fit sa kung sino ka. Hmm. So, i-build mo yun. Doon ka magsimula. Huwag kang mag-build ng mga bagay na against doon sa kung sino ka. Hmm. Kasi parang kang sumasagwan sa opposing current, Mm. 'di ba? Parang doon ka na sa parang kung maglaro ka doon sa alam mong mananalo ka. Hmm. Eh, nung nabasa ko yun, ang question ko na naman, anong laro ang para sa akin? Hmm.
May panibagong Diba? Yun na naman yung question. So, sabi ko, I really have to discover who this person is. Kailangan ko talaga siyang madiscover. Or else, maglalaro ako ng maglalaro ng mga games na hindi naman para sa akin. Diba? Hindi ako mananalo dun. Lugi. Lugi ako. Lugi. Parang billiard player na inaya ng basketball. yung bola ng bilyas na ganun. Sinasardo Diba, mo yun, billiard wala ng player ka basketball. tapos ayain ka basketball. Paano mo mapapanalunan yun? So, alamin mo yun. Alamin mo yun. Pero wag ka lang din ma-stuck doon. Kasi baka mamaya may potential ka pa na hindi mo pa na-discover. Maganda yung sinabi mo kanina mo na you are potentialist. Potentialite. Multi-potentialite. Kasi lahat ng tao talaga multi-potentialite. Naniniwala ako lahat ng tao multi-potentialite. It's just so happen na most of the people stop discovering who they are. Kasi ang self-discovery ay hindi komportable. Kahit ma-discover mo, minsan di ka rin mag-agree. Oo. May mga parts kasi sa sarili mo na ayaw mo di ba? Parts sa sarili mo na ayaw mo. Parang, ayoko to sa sarili ko Kasi yung Kaso ganito talaga. di ba? Kailangan kong i-deal tong bagay na to Di ba? The more na you get curious about yourself, you will discover din yung mga good side mo and yung mga bad side mo. At yung mga bad side, masarap pakinggan yung mga good side mo Pero yung bad side mo, yun yung kailangan mong i-deal Yun yung ghost na kailangan mong i-defeat. Yun yung boss na kailangan mong i-defeat. Diba? Siya yung dragon inside the dungeon. Para makuha mo yung treasure. Diba? Kailangan mo siyang harapin. At maraming mga tao, tinatakbuhan yun. Tinatakasan yun. Ayaw nilang makuha. Ang problema, dun sa part na yun, nandun yung potential mo Nandun yung treasure Tsaka para sa sarili mo kasi. Ikaw yun Diba? Ang problema kasi dun yung hindi tayo sumusunod sa sarili natin kahit alam na natin yung tama. Kaya imbes na ituring natin yung sarili natin na parang alipin ng sarili natin, itong katawan na 'to ng kaluluwa natin na imbes na ituring ng kaluluwa natin na basta sundin ng katawan kung ano yung alam ng kaluluwa na tama, ang gawin mo is negotiate ka dun sa katawan mo. Kasi kilala mo naman yung sarili mo kung ano muna yung kaya mo. Hanggang sa marami ka ng kaya, hanggang sa matabunan mo na yung pangit na habit na yun para yung potential mo malaki mo talaga ng lalo. Parang recently, sir, na-mention mo yung gusto mong gawin pero hindi mo. Meron ako nabasa na passage sa Bible. Nalimutan ko anong verse, pero sana naalala mo, sir. Yung what I Sana. want to do, ano yun? Si Paul. What si I Paul, want to si do, Paul. I can't do. What I do not want to do, I do. Parang ganun. Na-pique niya yung interest ko. Siguro, sir, kung pwede, ma-expand mo sa amin yun, sir. Yung phrase na yon ni Paul, it's all about sin. Hmm. Tungkol yun sa kasalanan Sabi niya, yung mga bagay na gusto kong gawin, ang gusto niyang gawin, sumunod sa Diyos. Teka lang. Sige, sir. Wait lang Sige. Namnamin mo muna yun. Water. Sumabit Baka mag-backell tayo sa episode 2. si Paul, it's all about sin. Na pinapakita dun yung pagiging helpless ng tao when it comes to sin. Kasi yung gusto niyang gawin, hindi niya magawa. Hindi niya magawa. Gusto niyang sumunod sa Diyos, pero hindi niya magawa. Pero ang nagagawa niya, yung ayaw niyang gawin, yung kasalanan, ayaw niyang gawin. Gusto niyang iwasan yun yung mga bad habits. Hindi niya magawa. So, yun yung pinapakita niya dun yung estado ng tao na powerless tayo when it comes to sin. We are slaves to sin. Kaya pag binasa mo yung sumunod na verse, naman ako sa susunod na part, but thanks be to Jesus, my deliverer. Nagpapasalamat siya kay Jesus kasi si Jesus yung nag-deliver sa kanya from those things na nag-umaalipin sa kanya, which is yung kasalanan niya. So, ayun.
Yun yung context nung verse na yun. And may mga part, pero pwede rin natin siyang i-relate dun sa mga part ng buhay natin na yun nga, Hmm. comfortable kasi ang sin eh. Hmm. Di ba? Comfortable lang sin eh. Sir, itay ko diyan. Meron akong tama. Itay ko diyan, buti na bring Don't get me wrong comfortable lang sin dun sa time na ginagawa mo siya. Not, tawag dito, pero after a while, dun papasok yung consequences niya. May post ka nga sir sabi mo yung the devil cannot make hell beautiful. Yun. So he makes the road toward it look paradise. Parang siguro Nabasa ko lang din yan. Pero sir, ang powerful nga nung na ano niya ako sir, nag-resonate siya sa akin eh. And siguro sir, yung when it comes to sin, siguro isa sa parang mga dinideal with ko is siguro last year parang siguro for early hanggang mid ng last year is kumbaga I spoke directly to God na I speak directly to God na kumbaga parang not just by prayer pero yung parang casual conversation na update sa Lord, ito yung Actually, nangyayari sa that's a akin. prayer. Prayer yun. Prayer is a conversation with God. It doesn't need to be formal. Okay. So, prayer yun. Okay. So, ayun nga, sir. Tapos parang nagkaroon ng time na nawala yun sa akin. Nawala yung parang hindi naman pero parang ganun, sir. And ngayon na gusto kong bumalik, pero may hiya sa akin na eto na naman ako, baka dahil may kailangan lang ako kasi kaya ako bumabalik sa'yo, Lord, na how do I deal with that? Parang ganun, sir. Kasi may doubt sa akin na aware ako na, Lord, ito na naman na bakit ganito na kung kailan lang may hihingin ako sa'yo, may kailangan ako sa'yo. Tapos, pero nung mga nakaraan, hindi nawala yung conversation ko with you. Ayun, parang, siyempre, alam ko na mali yung ginagawa ko. So, parang paano, hindi ko alam. Paano mo siya i-deal with yourself na nahihiya kang lumapit sa Lord kasi ito na naman, lapit na naman ako. Tapos magagawa ko na naman siya, ganyan. At one perspective, pwede natin siyang tingnan na, ay, negative yan, lumalapit ka lang sa Diyos kasi may kailangan ka. Diba? Nag-pray ka lang kasi may kailangan ka. Ano ba, mas maganda yung lumapit ka o hindi? Yung lumapit. Diba? Kung yun yung paraan para matutunan mong lumapit, hindi, tama yun. Ang kailangan mo na lang i-deal is yung kausapin siya once na makuha mo na yung gusto mo. Diba? Ang tanong kasi doon, ang Diyos gusto lagi tayong makausap. Tama? Tama. We all agree with that. Gusto tayo laging makausap ng Diyos. Kung merong nagsasabi sa'yo na mahiya kang lumapit sa Diyos, sa palagay mo ba galing sa Diyos yun? Hindi. Diba? Bulong pala yun. Diba? Diba? That's, kailangan mo siyang iproseso, maging critical ka din dun sa ganong thought. Kung gusto akong kausap ng Diyos, inimbento niya yung prayer, binigyan niya tayo ng means to communicate with Him, tapos merong nagtutulak sa akin para wag mag-pray, para wag kausapin ng Diyos sa mga panahon na gusto kong lumapit sa Kanya. Sinong nagsasabi nun? Ang kalaban. Kanino galing yun? Diba? Parang yun yung kailangan mong questionin din sa sarili mo. Sa Diyos ba to galing? Okay. Yan, may sumabit na. Tingin ko piatos yun. Okay. Sobrang powerful, sir. Pero, ayan. Siguro moving forward, sir. In this juncture. In this juncture. Okay.
Ayan sir, isa ka ngayon ayan. Babalik tayo dun sa kasi ayun, siguro okey lang mention sir kung saan tayo galing school, 'di Oo ba? naman, oo Ayun naman. kasi yun, kami nila Rover is from STI kami nagkakilala. Naging prof namin si Sir Merto sa STI. Pero ang alumni si Sir Merto sa UE Caloocan, tama na sir? Yes, yes, yes. Ayun. So, ako naman din nung nag-college ako na-meet ko si Han sa UE Caloocan kami. So, nagturo ka sir from nag-graduate ka sa UE Caloocan and nagturo ka sa katabing school mismo na na katabing school, kapitbahay lang. Tawid ano, Tawid tawid lang, tawid bakod. Oo. Tapos, hindi ka na nagtuturo sa STA ngayon sir, 'di ba? Oo. Nasa UE ka na ulit Yes, nagtuturo. yes. Anong feeling nun? Parang full circle moment yun sir, nag-aral Oo, ka, oo, tapos lumipat. So, actually. kamusta yun sir? Um, it feel it felt like going home. Alma mater pa rin talaga. Oo. It felt like going home. Sa hindi, don't get me wrong, masaya akong nagturo sa STI. Tatagal ba ako ng 8 years dun kung hindi? Kung hindi, 8 taon, masaya akong magturo baka dun. And lang. masaya akong tinuruan kayo, masaya akong naturuan yung mga students ko doon. And even dun sa pag-alis ko, masaya akong umalis. Na hindi ako umalis because of any negative thing. So, masaya akong umalis sa school. Actually may lungkot pa nga kasi parang sabi ko paano yung mga students ganyan, paano yung mga may iwan, paano yung boss ko, isa yun si Sir Kerwin sa sa reason ba't ako tumagal. Wait lang. Hindi ako Sige, sir. naiiyak Umupo ko Si Atos nga. Matalim. Matalim na. Kasi maliliit na eh. Oo, Parang umaano hindi to dahil nakakaiyak Ayun, masaya akong umalis sa STI. Pero, nung nagturo na ako sa UE, iba yung saya niya So, masaya ako nagtuturo sa STI, pero iba yung saya nung nagtuturo na ako sa UE. Kasi parang bahay mo na yun. Yung mga rooms na pinagtuturuan ko ngayon, yun yung mga rooms na nakikita ko yung sarili ko. Estudyante ako dito sa klaseng to. Dito ako nakaupo. madalas umuupo, mga ganun. Tapos, yung mga professors mo dati, ka-work mo na ngayon. So, majority ng mga kasama ko ngayon ay mga professors ko before. So, halos lahat. Si Sir Legaspi. Professor ko yun. Hindi niya naabutan. Nagano ka. Saka si Sir Bacani. Sir Bacani nga. Boss ko rin yun. So, ako kami ang unang estudyante ni Sir. Kasi yun parang nung college kami, yung professor namin ay yumao, tapos siya yung pumalit. So, siya yung sumalo as substitute teacher namin. Kami yung mga una niyang tinuruan. Naging professor. Sa typography ata yan. May typography kayo? I see. So yun, iba yung saya niya. Tsaka tama yung sinabi mo na siya. Para siyang full circle na ayun parang may time kasi sa ko, share ko na lang. Sige, May time sir. kasi sa pagtuturo ko na parang ayokong magturo doon kasi feeling ko hindi ako worthy. Parang ganon. Parang iba yung standard ng Parang school na yun. hindi ako worthy kasi kilala ko yung mga katrabaho ko, yung mga professors ko dati. Parang sino ako para pumantay sa kanila. Parang ganun yung idea ko. Ganun yung mindset ko. Kaso nangyari Nangyari na naman Isang gabi, matutulog na naman ako. Oo nga. Oo. Hindi naman ako, wala siya sa plano ko. Wala siya sa plano ko. Bigla na lang din siyang dumating. Kung paano ako nag-apply dun sa mga dati Kung kong... paano napunta sa STI Oo. na. Oo, ganun. Ganun. Tumawag na naman sa akin, 12:00 ng gabi. 12:00 ng gabi Oo, tapos tawag ganyan. Tapos sige pasa ka ng resume. Tinanong ko na naman yung pastor namin ganyan, tapos yun din, sige pasa ka, lipat ka.
puro go lang, o di go, go. Ayan na, medical ka na naman. Medical ka na naman. Balik ka sa Ayun. UN, sir. Oo. Hindi. Hindi, sa ano ako saan ba ako hindi, sa may T-shirt mall ako nag-medical. Malapit na. Oo, iba naman. Lumapit-lapit na. Oo. So, yun. Nangyari eh. So, meron na naman akong hindi alam doon. Siyempre, bagong kultura yon, bagong mga subject na naman. So, discover mo na naman ulit. So, yun yung mga yung experience ay iba din. Yan, iba. So, that's the difference dun sa teaching experience ko from STI to UE. Kahit tumawid lang ako ng bakod. Nakatabing gate lang. Oo. So, madami pa rin ako natutunan hanggang ngayon dun sa school. So, yun. Pareha siyang masaya. Walang magkaibang klase ng saya lang talaga siya. So, I cannot say kung alin ang mas masaya sa dalawa, kung yun yung next question mo. Pinipredict ko lang. Advance pa Lang isip. Kung yan yung question mo, saan ka mas masaya, sir? Pantay sila eh. Magkaibang klaseng saya siya. Hindi pwedeng ikumpara. Oo. Yung saya ko sa STI, may gratitude siya. Kasi binigyan ka ng chance kahit wala ka namang... Isipin mo yun, nagtiwala sa'yo kahit wala ka... ang tatanda ko yun, tanong ni Sir Kerwin sa akin. Sabi ni Sir Kerwin sa application. Paano mo, hindi ba parang challenge sa'yo na magtuturo ka ng mga estudyante na halos kalapit mo lang ng edad? Yun yung tanong niya sa akin. Alam mo ano sagot kay Sir Kerwin? Kaya po yan, sir. Hindi pa rin siya. Kasi patay ko ba? Hindi ko alam eh. Sabi ko, kaya ko po yan, sir. Doon mo lang nalaman sa Basta, kaya ko yan. sabi niya. Talaga, kaya mo? Kaya yan, sir. Dahil ba doon, sir, tingin mo sinuwerte ka sa amin? Hindi ko sure, pero pwede. Siguro kung ibang klaseng estudyante ang binigay sa akin, baka sumuko ako or hindi ko sure eh. Pero kayo kasi yung dumating nung time na yun eh. So, tingin ko na meant talaga ako dun sa time na yun for that place. Nandun ako. Kami pala yung sinuwerte. Lahat tayo. Tingin ko lahat tayo sinuwerte. Sinuwerte kayo kasi natuto kayo. Sana. Pangalawa, sinuwerte ako kasi natuto din ako. Natuto ako kung paano magturo. Oo, ano? Diba? So, win-win. Win-win situation. Win-win. So, yun yung yun yung take ko doon sa part na yun. Nangyari. Sir, sa buong episode na to, madalas mong nami-mention is nagtatanong ka sa boss mo, nagtatanong ka sa headmaster, mga ganon. Parang nagsisika ng counsel, parang ng mentorship. So, para sa'yo, sir, how do you choose a mentor? Ano yung mga dapat, meron bang defining traits para mapili ko to as someone na mentor ko? Or, ayun, sir. Sabi ni John Maxwell, tama ba? Si John Maxwell. Sabi ni John Maxwell, dun sa book niya about leadership, sabi niya doon, napaka-importante na meron kang mentor sa buhay. Piliin mo yung para sa pagpili ng mentor, pumili ka ng, for example, tanungin mo muna, anong field mo ba gustong matuto? Pili mo muna yon. Anong field ko gusto matuto? Gusto ko ba matuto sa arts? Gusto ko ba matuto sa buhay? Gusto ko ba matuto sa finances? Kung ano yung aspeto na gusto mong matutunan, dapat yung mentor mo for that field ay meron siya nung characteristic na kailangan mo. Ganun lang. Kailangan meron siya nung characteristic na kailangan mo. So, kailangan ko ng godly counsel, di punta ako sa taong pwedeng magbigay sa akin ng godly counsel. Kailangan ko ng
financial advice, pupunta ako sa tao na merong kakayanang magbigay sa akin ng financial advice. Gano'n ko siya tinitignan. Hindi naman ano, ang pagkakaroon ng mentor hindi naman siya parang one size fits all, eh. Kailangan mo maghanap ng mga credible people na magtuturo sa'yo ng, bagay na kailangan mong malaman. At yung bagay na kailangan mong malaman dapat meron na sila nun. Hindi siya dapat theoretical. Kasi, pagdating sa mentorship naniniwala ako na you cannot give what you do not have. Diba? Paano mo tuturuan ng finances yung tao? Ang dami mong, may financial problem ka. Tama. Di ba? Huwag kang hihingi ng financial advice sa tao. Sugarol. Oo, di ba? Di ba? Ano ituturo sa'yo Yung nun? pera, ginagastos yan. Di ba? What is money? So, ang una mong kailangan ma-discover, kung makikita mo yung flow ng conversation natin, una mong kailangan ma-discover, sino ka ba? Sino ka ba? Ano ba ang, ano ba yung mga bagay na kailangan mong hubugin sa buhay mo? Pag na-discover mo na yon, find a mentor na meron ng mga bagay na kailangan mo ma-discover. 'Di ba? So, magpa-mentor ka sa kanya, kunin mo lahat ng pwede mong makuha. Pwede siyang hindi ko naman sinabi na perfect na siya doon para doon sa bagay na yun. Puwedeng dalawa silang tao na pwede mong pagkunan nun. 'Di ba? Depende sa'yo. Kasi, for example, artist, baka mamaya yung style mo, iba sa style niya, pero may matututunan ka sa kanya. Tapos may makilala ka pang isa, matututunan ka ulit. Pag pinagsama yung natutunan mo, Sa'yo yun. ikaw yun. Tama. Sa'yo yun. So, alamin mo ano yung mga bagay na kailangan mong matutunan, ano yung mga bagay na kailangan mong kunin, tapos hanapin mo yung taong meron na nun. And then sa kanya ka magpa-mentor. Okay, ganda. Di ba? Sa kanya kumuha. Gusto mo matuto mag-bake, huwag kang pumunta sa huwag kang pumunta sa barbershop. Di ba? Gusto mo matuto mag-basketball, huwag kang magpapaturo sa tennis player. Hindi ka niya matuturuan. Hawanap ka ng master. 'Di ba? So, yun yung pwede kong mai-suggest sa'yo. Find as many mentors as you can to discover who you really are. So, yun yung take ko doon sa pagdating sa mentorship. Lahat tayo kailangan natin ng mentor. Ang taong hindi nag-grow, siya yung taong feeling niya nasa kanya na lahat at wala nang maituturo sa kanya. Tama. Kasi naniniwala ako every person is a teacher. You're a teacher. For example, ngayon nag-uusap tayo. Pwede ako matuto sa inyo. Lahat ng tao pwede kang matuto sa kahit saan. Ang totoong marunong na tao sa buhay, natututo siya sa lahat ng pagkakataon. At natuturuan siya ng lahat ng taong nakakasalamuha niya. Natuturuan siya ng mga taong nakakasalamuha niya. For example, kasi may mga tao na parang pag naka-achieve na sa buhay, yung mga nasa baba nila, hindi na sila nakikinig doon. Lagi lang nilang tinitingnan yung mas mataas. Yun din, gusto ko i-advise sa'yo, Richmond. Ang mga mentor, hindi sila lagi yung nasa mas mataas kaysa sa'yo. May mga times din na matuturuan ka ng mga nasa baba. Kaya ako, principle ko, for example, may mga nakakasalamuha ako na mga tao na yung income ay mas mababa kaysa sa akin. For example, mga utility sa school, ganyan. Lahat yan ang tawag ko sir tsaka ma'am. Hindi dahil kasi alam ko na may matututunan ako sa kanya pag inobserbahan ko siya, paano siya magtrabaho, yung kanyang buhay, madami ka pa ring matututunan. 'Di ba? Kaya ang tawag ko sa kanya sir at ma'am. Pagka nasa labas ako, yung mga crew, hindi kuya tsaka ate ang tawag ko sa kanila, sir tsaka ma'am. Yan, sir tsaka ma'am ang tawag ko. Kasi pwede rin ako matuto sa kanila pag inobserbahan ko yung buhay nila. Naniniwala ako na if I just look long enough, I can learn.
Sir, interesting yung sinabi mo na hindi lang sa taas, pati nasa baba. Pero ang parang follow-up question ko diyan is, ah, how do you kumbaga siyempre tayo, we have the mindset of growing na nagtatanong, seeking for advice. But how do you stay humble enough to listen but wise enough to know kung that Kung advice tama. applies to you, gano'n? Kung paano mo madi-discern if tama ba yung sinasabi nito, kung applicable ba 'to sa'kin? Gandang tanong yun, paano mo madi-discern kung applicable ba siya sa'yo Hmm, or hindi? hmm, Siguro ang puwede kong mahirap yun, hmm, mahirap yun. Pero tingnan mo muna, yung sinabi ba niya nangyari sa buhay niya? hmm, Again, dun ka pa rin babagsak sa ang kunin mong mentor tama. ay nandun na sa kanya yung character na gusto mong ma-achieve. Hmm, Regardless kung ano siya sa buhay. Siyempre definitely yung mga taong below you, wag mo siyang kunin for success. May iba kang hmm, pagkukunan sa kanya, puwedeng character niya, hmm, okey. 'di ba? Pi Puwedeng character niya, puwedeng yung story niya ang mag-i-inspire sa'yo sa pagsusumikap, 'di ba? Dun mo siya kunin. Hmm, Kung may mali siya, hindi mo nagagawa. Oo, hindi mo na gagawin. mm, Tama yun, 'di ba? So, i-check mo kung yung sinasabi niya, kamusta yung sinabi niya sa nangyari sa buhay niya. Nagtugma ba? hmm, 'Pag nagtugma, valid yung sinabi niya. Ngayon, iproseso mo ngayon, i-a-apply ko ba o hindi? hmm, 'Di ba, kunwari in-advice-an ka ng sugarol, hmm, 'di ba? Yun nga, kagaya ng example mo kanina, advice-an ka ng sugarol, "O, gawin mo 'yan, gastusin mo ng gastusin." Kamusta ba yung nangyari sa buhay niya? hmm, Yung outcome ng buhay niya, tignan mo. hmm, 'Di ba? Kasi 'pag nakinig ka sa kanya, sa sinasabi niya, kasi yun yung alam niyang tama, tingnan mo ngayon yung outcome ng buhay niya. Ibig sabihin kasi nun 'pag sinunod mo yung sinabi niya, most of the time, mangyayari sa'yo yung outcome nun. 'Di ba? Parang parang gano'n yun. So, ang mentorship ano, hindi siya sa dami ng alam. hmm, Ang mentorship ay nagre-reflect dun sa buhay nung nagsasabi sa'yo. hmm, So, tingnan mo yun, kung ano, 'di ba? Bago ka maging tawag dito, tingnan mo 'yon kung anong naging resulta ng buhay niya, yung outcome ng buhay niya. Naging masaya ba siya, naabot niya ba yung mga pangarap niya sa buhay, 'di ba? Kung hindi niya naabot, tingnan mo yung ano yung hindi niya ginawa. Puwede ka pa ring mm, matuto dun, 'di ba? Hindi niya ginawa ito, sinabi niya 'to, pero hindi niya ginawa, sige, puwede kong gawin kasi baka 'pag ginawa ko yung opposite. Gano'n din kasi hmm, ang learning kasi hindi lang naman laging kung ano yung sinabi. Tingnan mo din ano yung hindi sinabi, yung opposite. hmm, Yun ang ano, turo sa'kin nung isa kong mentor, sabi niya, "Para maintindihan mo yung isang bagay tignan mo yung kabaliktaran." hmm, 'Di ba, tingnan mo yung kabaliktaran. So, that way, um, magiging humble ka kasi, alam mo na hindi mo pa alam yung mga bagay-bagay. hmm, At magiging discerning ka din kasi maa-analyze mo kung hmm, ano yung nangyari. So tanggapin mo yon, kunwari may nagsabi sa'yo, tanggapin mo, hmm, pasalamat ka dun sa in-advice niya, hmm, pero at the end of the day, i-assess mo na kamusta yung nangyari sa buhay niya, hmm. 'di ba? Na baka maaaring yung ano na yun is projection lang. Oo, puwedeng projection lang yon. I-assess mo kamusta ba yung nangyari sa buhay niya. Hindi Hmm, naman nangyari. Okey, sige, hindi ko na lang i-a-apply. Pero magpasalamat ka kasi binigyan ka niya ng knowledge. hmm, Tama. okey. Binigyan ka niya ng knowledge, yun nga lang hindi applicable. Pero salamat pa din, kasi puwede ka naman niyang hindi bigyan, 'di ba? Yung pagpapasalamat mo hindi sarcastic, magpasalamat ka kasi meron siyang binigay sa'yo, Hmm, 'di ba? Na puwede naman niyang hindi ibigay, pero binigay niya. So magpasalamat ka. Wag kang ma-o-offend, hmm, 'Wala 'di ba? naman. Wala ka naman, 'di ba? Parang gano'n. So, kaya nga sabi ko kanina, napakaganda na matutunan ng mga tao yung healthy discourse. hmm, 'Di ba? Kasi may matututunan ka naman talaga sa sinasabi ng lahat, Yun nga lang, at the end of the day, kailangan mong iproseso kung gagawin mo ba o hindi. hmm.
Hindi naman niya malalaman kung in-apply mo o hindi. Di ba? Bumalik ulit hindi niya naman alam yung baraha ko, eh. Di ba? Hindi niya naman alam, eh. Di ba? Hindi niya naman alam, eh. So, yun yung ano. Sarili mo naman yan. Oo, di ba? Kita-kita na lang sa finish line. Gano'n ang mangyayari. Pero at least nagpasalamat ka, hindi ka rude. Thank you. Salamat. Humble ka pa rin. Oo, na-appreciate ko yung ano mo, yung suggestion mo. Kasi nagbigay ka ng suggestion. So, yun yung ano ko doon. Yun yung take ko doon. Okay. Kayo, meron kayong ano ba? Hans? Wala akong Pero so yun, siguro ano ko na, kumbaga as we close na. Sige. Kumbaga pinaka kung i-define siguro yung buong conversation natin, sir, is all about self-growth and being curious, knowing the why of things. Totoo. So ikaw, sir, as we close, last question, sir, is what's one thing in your life that completely changed once you understood the why behind it? Hirap na. What's one thing in my life that completely changed once I understood the why behind it? Yes, sir. Ulit, isa pa. Sige, sir. What's the one thing in my life that completely changed once I Understood understand the the why why behind behind it. it? My life. Life itself. Life itself. Yung definition mo na life, yung way mo of life, yung understanding mo of how life works, that will change once you understand the purpose of why you are living. Life itself. Why? Ano siya? Bakit ka nga ba nabubuhay? Ba't gumising ka pa? Ba't humihinga ka pa? 'Di ba? Bakit what's the purpose of your life? 'Di ba? Kasi nga ano bang purpose ng buhay mo? Ba't ka humihinga? Kasi napaka-essential sa isang tao na ma-discover niya ang sarili niya. Kasi sayang naman, 'di ba? Para saan ka ba nabubuhay? Sabi nga sa brand promotion, yung sa lumang ad ng Nescafe, para kanino ka bumabangon, 'di ba? Para kanino ka buhay. Pero para saan ka nabubuhay? 'Di ba? Kasi maybe you're living, you say you're living, pero para diyan ka ba talaga? 'Di ba? And I believe once a person discovers the purpose of his life will change. Yun yung number one na why na kailangan mo masagot. Sabi nga ng isang book ni Pastor Rick Warren, what on earth am I here for? Diba? Magandang tanong nga. Diba? Yung purpose-driven. Purpose-driven life. Purpose-driven life. Tawag dito, what on earth am I here for? Ba't ako nandito? Anong dahilan ko? Ba't ako nag-aaral? Ba't ako nagtatrabaho? Ba't kailangan pong pumasok sa Lunes? Diba? Ba't ka nag-grind? Para saan siya? Anong use? Anong sense? Diba? Kasi kung hindi mo naman malalaman yung purpose mo, lahat ng gagawin mo sa mundong to would be for nothing. Waste of time. Everything will be a waste of time. Kakahabol mo sa clout, kakahabol mo sa trend, kaka-pursue mo dun sa buhay na gusto mong makuha, na nakita mo dun sa influencer. Baka mamaya hindi yun yung purpose mo eh. Pagdating mo dun sa dulo, ay, mali. Tumutuloy ako sa baba. Oo. 'Di ba? Yun nga yung sinabi ko kanina, 'di ba? Ang quote ko sa sarili ko 10 years ago, haste makes waste. Kasi may mga sinundan ako na hindi naman dapat eh.
Hindi yun yung purpose ko eh. Para akong electric fan na pinipilit kong gumawa ng yelo. Electric fan dito eh. Nagpapaka-ref ako. Oh. Diba? Nagpapaka-ref ako, pero electric fan ako. Diba? Hindi naman ako ref eh. Diba? Dati lang TV ka. Ganda yun. Maganda yun. Diba? Parang nagpipilit ako. Electric fan ako eh. So, kailangan kong malaman kung ano Para yung saan ba purpose electric? ko. Ano yung purpose ko? Bakit ako nandito? Bakit ako nandito sa mundong to? Para magkapag-function ako ng maayos. Yung magawa ko kung ano yung dapat. Diba? And I believe na walang mas makakapag-satisfy sa isang may-ari ng isang bagay. Kundi yung isang bagay na nagamit niya at nasulit niya ng todo. Tama? Tama. Diba? Magiging worth it lahat kahit yung gastos mo man. Oo, diba? Sulit eh. Meron akong laptop. Binili ko siya last 2012. Yung laptop na gamit ko sa school. Naalala, pula ba yun, sir? Hindi pula. Pula yung bag ko. Yung pula yung bag. Yung laptop ko na Lenovo, pinantuturo ko sa inyo. Binili ko yun 2012. Pero na yun, nagagamit pa. Ang lakas na. i5 yun. i5 third generation. i5 third generation. Pwede pang Photoshop. Pwede pang edit. Kaya pa Kaya pa. Buhay pa rin. Hindi ko pa nare-reformat. Yes. Oh, Windows 8. Wala nang pen na. Windows 8. Windows 8. Windows 8. Pag binuksan mo yun, Windows 8 yun. Pero hindi ko siya binibenta. Hindi ko na siya ginagamit ngayon. Pero gumagana pa siya. Pero hindi ko siya binibenta. Bakit? Kasi sulit eh. Dami kong nagawa dun sa laptop na yun. Isipin mo yun, no? Lahat ng pagtuturo ko, 8 years ako nagturo sa STI. Hanggang lumabas ako dun. Yun yung gamit ko. Dala mo pa. Dala ko pa, gumagana pa. Hanggang mag-resign ako. Tsaka lang ako nagpalit nung nasa UE na. Sabi ko, sulit, di ba? Sulit. Same with our lives. Diba? In your deathbed, try to imagine, in your deathbed, wala akong nakikitang iba pang mas makapagsasatisfy sa'yo, kundi yung nandun ka sa deathbed mo, tapos alam mo sa sarili mo na nagawa mo yung purpose mo. Hindi nakakatakot mamatay. Sulit ka na eh. Di ba? Sulit ka na eh. Meron akong phone. Ano ko sa mga gamit eh. Meron akong phone na gamit ko hanggang sa magkatanggal-tanggal, lubong-lubo na yung lubong-lubo na yung battery. Ganun ako gumamit kasi. Talagang nilalaspag ko yan. Hindi ako bibili hanggat hindi ko na nagagamit yung isang bagay. Yung huli kong phone, Redmi Note 8 Pro. Binili ko yan bago pa yung 8 Pro eh. 14 na ngayon. 15 na ngayon. Ilan na yung Tingnan mo tinanong yun, na oo. number? Ilang taon yun. Matagal ako magpalit ng gamit. Ganun yung mindset ko. Hindi ako, may bago, bili kang bago. Hindi, uubusin ko yan hanggang sa hindi ko na magamit. Dumating sa point yung Redmi Note ko, tanggal na yung power button. Hindi na mapindot. Hindi, wala na talaga, as in tanggal na siya. So, dumating sa point na, sabi ko, hindi, pwede pa to. Ang ginawa ko, alam mo ang ginawa ko? Inon ko yung double tap. So, pag nag-double tap ka, doon na yung power up, doon yung power up. Wag lang malolobat. So, Hindi naman po. tinutusok ko ng toothpick. Dumadating sa point, pag nade-deadbat na ako, tinutusok ko ng toothpick. Talaga. Dumating ako sa point na gano'n. Tapos hanggang sa yung lumobo na siya to the point na humiwalay na yung screen dun sa body. Meron akong papakinggang podcast. Oo. Sa Diary of a CEO. Parang ginagawa niyang tradition is yung guest magtatanong ng question para sa next guest. So ikaw sir, for the next guest, ikaw sir, Hirap na. anong gusto mo itanong namin sa kanya?
Yari kasi. Yari Yari. susunod na guest. Hindi naman. Dalian lang natin. No? Ay, joke lang. Ano bang pwede? Eto. Ayun. Sa palagay mo, sa palagay nung guest, sa palagay mo, bakit ka nag-fail doon sa biggest failure mo? May gandang tanong. Mahirap sagutin. Mapapaisip din yun. Oo. Itay mo na ulit ako. Diba? Nako po. Diba? Bakit ka nag-fail doon sa biggest failure mo? Hirap na, di ba? Kasi kailangan mo Kailangan mo i-release. i-admit. Oo. Effective pa rin dun sa Pero matututo pa rin siya. Diba? hindi niya Which is talaga yung goal natin. Ayun. Ah. Yan. Yung Yan sa, yung tanong sa ko. mentorship nga na sinabi. Okay. And there you have it. Diba? Our very first. Our very first episode. Yun. At last, Thank you. una-una, salamat kay Sir Merto. Palakpan ulit natin siya. Pleasure. Grabe. Sir Arvin Merto. Ang pasalamatan namin, Sir Merto, Kumbaga- sa kabila ng hectic na schedule. Para artista naman yun. Kasi, pinaulakan kami. Oo. Reunion na Pleasure rin to to. Okay, Totoo. see you on the next episode. With a few. Bye-bye.